Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan. Shoutout kay Jay Lakas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kalagitnaan pa lang ng pasilyo na pinasok namin kanina, huminto ang buong team, at pagkatapos, hindi alam ng nangungunang sundalo kung ano ang pipindutin sa isang napaka hindi kapansin-pansing sulok, at isang lihim na pinto ang agad na bumukas, na nagpapakita ng isang napakatago, tugaygayan. Nagkatinginan ang dalawang mag-asawa, liblib talaga ang lugar ng mansyon ng City Lord, kung hindi lang may mangganguna, baka may mahanap silang matanda at matanda. Sinasabi ng iba na ang mga pagong ay nagtatago ng kanilang mga ulo, ngunit nakikita mo, ang mga taong ito ay nagtatago ng higit pa kaysa sa mga pagong. Sarcastic na sabi ni Ivory. Tumango si Han Sanchen, walang sinabing mali si Ivory. Pagpasok sa trail, nagsimulang maging napakadilim, halos hindi makita. Ngunit habang ang ilang mga tao ay patuloy na lumalim, ang landas ay nagsimulang lumiwanag, ngunit ang sumunod ay ang landas ay naging napakarami at komplikado. Ang bawat landas ay tila hindi permanente, ngunit sa katunayan, may mga nakatagong mekanismo. Kung hindi ka mag-iingat, ito ay hindi maibabalik. Dapat kang sumunod ng mabuti. Mahinang babala ni Han Sanchen. Tumango lahat si Ivory. Habang lumalalim ito, nagsimulang bumaba ang mga landas, at kalaunan ay isa na lamang ang natitira, at ito ang naging pangunahing daan. Ang liwanag ay naging mas maliwanag, at mula sa malayo, maraming tao ang nakakakita ng mga gwardya na nakatayo sa magkabilang panig. Malinaw, dapat ay matagumpay silang dumaan sa labyrinth at nakapasok sa paligid ng lugar ng Panginoon ng lungsod. Ang hukom ay tumango sa Aaron katao at sinenyasan silang huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos, nauna siyang naglakad at nauna. Sa utos ng Panginoon ng lungsod, magdala ka ng magandang babae para parangalan ang Panginoon ng lungsod. May 4 na gwardya sa kabuuan, lahat sila ay nakasuot ng gintong baluti at may hawak na halberd na parang halberd na iginuhit sa kalangitan, at sila ay mukhang makapangyarihan at hindi pangkaraniwan. Sumulyap ang gwardya sa ilang tao, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Ivory. Ito ay talagang isang mahusay na kagandahan. Buksan mo ang pinto. Nagutos ang isang gwardya, at hindi nagtagal, lumakad ang 2 pang gwardya, at habang nagsanib puwersa ang 2, dahan-dahang bumukas ang gate sa harap ng avenue. Sa likod ng pinto, direktang bumungad sa mukha ang isang napakaganda at malaking palasyo. Yan ang amoy ng pera, yan ang amoy ng local tyrants. Ang buong palasyo ay halos 100 metro ang taas, at halos imposibleng makita ang tuktok. Sa blur, puro dragon at phoenix ang makikita na lumilipad sa taas, at tila naghahabulan ang mga masasamang multo. Sa madaling salita, parehong may kasamaan at walang kamatayan, ngunit sa mga tuntunin ng pagpapakita, ganap na naniniwala si Han Sanchen na ang lugar na ito ay isang templo ng isang Diyos at isang hari o isang templo ng isang dakilang dyablo. Ito ay talagang napakalaki at masyadong kahanga-hanga. Sa paglalakad papasok sa palasyo, ito ay mga ilang daang metro ang lapad at haba, at ang mga bantay sa magkabilang panig ay nakahanay ng maayos, tulad ng isang makalangit na sundalo. Damn, this scale. Hindi napigilan ni Ivory na magmura. Oo, ito ay napaka-flamboyant, sobrang maluho. Matapos ang ilang daang metrong paglalakad papasok, sa wakas ay huminto ang hukom, bahagyang yumuko ang hukom, at saka malakas na sinabi, ang aking subordinate na hukom, dinala ko ang magandang babae. Nang bumagsak ang mga salita, ang buong bulwagan ay sobrang tahimik maliban sa mga dayandang. Ngunit nang si Han Sanchen at ang iba pa ay medyo natigilan, may mga pagsabog ng mga yabag sa bulwagan. Hinahanap ng lahat ang tunog, at hindi nila maiwasang mapatulala saglit.
Sa kalayuan, halos 40 o 50 katao ang nagmula sa kailaliman, nagtutulak ng mga kariton at tagahanga, na may pambihirang estilo. Sa gininto ang sasakyan ng Nouda, isang gwapong lalaki na may pambansang karakter ang nakaupo. To be honest, napakagwapo ng lalaking ito. Siya ay may kapanahunan at katatagan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay mga 2 metro ang taas, at ang kanyang mga kalamnan ay parang ginto. Siya ay mukhang napakahirap, bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen. Ang lalaking ito, na hindi nakakaalam, ay inakala na siya ay isang matangkad at makapangyarihang lahi ng tao, at hindi siya mukhang demonyo. Hindi bababasa, ito ang unang reaksyon ni Han Sanchen matapos makakita ng napakaraming demonyo. Dapat taga Central Plains siya. Talagang nagkaroon ng parehong problema si Ivory. Hindi nagsalita si Han Sanchen, nakatutok ang mga mata niya sa lalaki. Judge, nandito ka na pala. Mahinang sabi niya. The judge is both my right arm and my good brother. He came to my mansion in person, why don't you give him a seat soon? Nang bumagsak ang mga salita, biglang nanginig ang lupa, at sa isang iglap, isang gintong upuan ang dahan-daang nakaunat mula sa lupa, walang kinikilingan, sa mismong paanan ng hukom. 2 posisyon ang nawawala, Mr. Han Sanchen at Miss Ivory. Bigla siyang tumawa. Sa madaling salita, hindi lang ang hukom ang nagulat, ngunit sina Ivory at Han Sanchen ay nagulat din sa lugar. Storytelling channel sa YouTube. Ano ang sitwasyon? Nagawa ng dalawa na magtago hanggang dito, pero alam agad ng lalaking ito. Hindi kaya nakalabas iyon doon. Nagulat din ang judge. Pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen at ang iba pa ay nalantad ng maaga. Sa madaling salita, nalaman din na kilala rin ang kanyang pag-aalsa. Sa kritikal na sandali, nagmamadaling hinayla pababa ni Han Sanchen si Ivory, na malapit nang mabasag ang garapon at subukang lumaban, at ibinaba ang kanyang ulo, na parang walang nangyari. Hehe, Judge, saan nanggaling itong lalaki at babae? Ito, nagmamadaling binigyan ni Han Sanchen ang pinuno ng isang kindat, ang lalaki ay natigilan saglit, at mabilis na humakbang pasulong, Panginoon ng lungsod, ang lalaking ito ay miyembro ng aming ika-7 column team, at ang babaeng ito ay dinala namin sa iyo. Oo nga, binigay niya sa akin nung una, pero pagkabalik ko sa bahay, nakita kong napakaganda ng babaeng to kaya wala akong masabi. Pagkatapos ng pag-iisip, labag sa loob ko itong binigay at ibinigay sa may-ari ng lungsod. May problema ba ang babaeng ito? Nagkunwari ring nalilito ang hukom sa oras na ito, at nagmamadaling bumawi. Hindi na kinaya ni Ivory. Ngayong natuklasan na silang lahat, anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanya? Hindi ba pwedeng patayin mo na lang siya ng diretso? Ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang pagtawa ng lalaki, lahat, huwag kayong masyadong kabahan, nagbibiro lang ako, bakit ganito? Gayunpaman, ang hukom, ayon sa mga especially iya, ang 200,000 malakas na hukbo ng yubo ay maaaring pumatay sa pamilyang Pei, ngunit bigla itong nabigo, lahat dahil natapos na ni Han Sanchen ang kanyang muling pagsilang sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilyang Pei. Ngayon, ilang araw na ang lumipas, si Han Sanchen ay may malamang na nakalabas na tayo sa hangganan laban dito, at kailangan nating bantayan ito. Fang Kai, sa tingin ko ang babaeng ito at ang lalaking ito ay parehong lahi ng tao, kaya hindi ko maiwasang mag-alala na sila ay Han Sanchen at Ivory, kaya nagsinungaling ako sa kanila. Dahil ang taong ito ay kabilang sa iyong ika-7 koponan, kung gayon ay makatitiyak ako. Nang marinig ang mga salita ng Panginoon ng lungsod, ang gang ng Aaron ay halos nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang bastos na ito ay naruroon ng mahabang panahon upang takutin ang mga tao, at talagang iniisip niya na ang bagay na ito ay natuklasan ng maaga. Hindi napigilan ni Ivory na bumantong hininga at sinulyapan mo kami ni Han Sanchen. Hulaan. Mula sa simula hanggang sa huli, inamin ni Han Sanchen na hindi siya nagpahayag ng anumang mga pahiwatig, kaya't hindi ito pinaniwalaan ni Han Sanchen. Siyempre, mayroong isa pang punto, at iyon ay ang klase dito. Ang mga bantay dito ay mahigpit na binabantayan. Walang maitatanggi. Ngunit sa kabilang banda, sa anumang kaso, mayroon ding pangangailangan para sa mga layer ng pag-uulat, na magiging lubhang matagal. Narito ang mga kalamangan at kahinaan, walang duda tungkol dito. Sobrang sarado,
pero alam niya kung sino siya sa sobrang bilis, hindi ba ito kalokohan? Tama si Han Sanchen. Naiintindihan ng subordinate ko. Nang sabihin niya ito, talagang sobrang nanlumo ang judge, dahil nandito na si Han Sanchen, di ba? Paalala mo kanina, hindi ako ganito ngayon. Napakaganda ng babaeng ito. Ang may-ari ng lungsod ay tumanggo na may kasiyahan. Gusto ng may-ari ng lungsod. Siya nga pala, ang may-ari ng lungsod, kung wala ng iba, magre-retiro muna ang mga nasasakupan. Sabi ng judge. Alam ni Han Sanchen na ang taong ito ay sabik na makaalis ngayon, dahil malapit nang hindi maitago ang kasinungalingan. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Han Sanchen, ang kanyang layunin ay nakamit na, at hindi niya kailangang itulak ng mahigpit ang mga alipores na ito, kung hindi, minsan ay magbabalik lamang ito. Okay, ilagay natin ito sa ibaba, kailangang gawin ang mga bagay, ngunit kailangang bantayan ito ni Han Sanchen. Naiintindihan ng mga subordinate, ang mga subordinate ang gagawa ng arrangement. Nang bumagsak ang mga salita, tumalikod ang hukom at umalis. Gayunpaman, hindi umalis ang pinuno at ang dalawang dinala ni Han Sanchen. Hanggat ang hukom ay hindi ulo ng baboy, dapat niyang malaman na ang pinuno ay nagtaksil sa kanya, at wala siyang magandang prutas na makakain kapag siya ay bumalik. Kaya, kung mananatili ka rito, maaari kang sumugal sa Aaron. Para sa dalawa pa, sinundan nila si Han Sanchen, kaya natural na ayaw nilang iwanan siya sa oras na ito. Ilan ba kayo? Bakit hindi kayo sumunod sa judge at umalis? Tanong ng Panginoon ng lungsod sa mahinang boses. Bakas sa tono niya ang pagkadismaya. Saglit na hindi alam ng pinuno kung ano ang gagawin, kaya tumingin lang siya kay Han Sanchen at hintayin itong sumagot. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Nang makitang nakaalis na ang hukom at ang iba pa, hinayla na lang niya ang kanyang jade sword, syempre hindi tayo aalis. Lumitaw na ang nakamamatay na aura ni Han Sanchen, at ang pinuno ay hindi namamalayan na nagmamadaling umatras sa sulok ng walang sinuman. Medyo malayo rin ang 2 taong sumunod kay Han Sanchen. Alam na alam nila na hindi ito ang oras para pumunta sila. Nang makitang kinuha ni Han Sanchen ang sandata, ang Panginoon ng lungsod ay halatang hindi nag-react ng ilang sandali, anong ginagawa mo? Gusto mo bang magrebelde? Nang matapos siyang magsalita, narinig niya ang putok ng metal na tumama sa lupa, at ang mga gwardya na nagbabantay sa paligid ng kastilyo ay agad na sumugod dito na may hawak na mga halberds. Huwag tingnan ang grupong ito ng mga taong nakasuot ng malagintong baluti na tila mahirap, ngunit sa katunayan sila ay napaka-flexible, direktang nakapalibot sa Han Sanchen sa loob lamang ng ilang segundo. Akala ko ngayon mo lang tinawag ang mga pangalan ng mag-asawa natin dahil sa sobrang bait mo, but it turns out that it's just a piece of shit. Hindi naman kami sayo bakit ka nagre-rebel? Mag-asawa kayo. Ang may-ari ng lungsod ay natigilan saglit, at sa wakas ay nag-react sa susunod na segundo. Itinuro niya si Han Sanchen, at saglit na natigilan, ikaw si Han Sanchen. Ikaw ba si Ivory? Ang pinaka nakakatakot sa buhay ay yung nagbibiro ka lang at akala mo ganito, pero sa totoo lang imposible, pero sa totoo lang, sakto sa biro mo. Ito ay simpleng kahanga-hanga at hindi ka pani-paniwalang hindi ka pani-paniwala. Malamig na ngumiti si Ivory, ikaw bastard, nakapag-react ka na ba? Pag-amin pa lang ng 2 mag-asawa, biglang napaatras ng ilang hakbang ang gintong kawal na napapalibutan pa rin ng mahigpit sa takot. Pagkatapos ng lahat, paanong hindi nila narinig ang prestihiyo ni Han Sanchen? Iyan ang ganap na hari na kayang takutin ang daan-daang libong tropa. We're here to kill him. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito. Malamig na tiningnan ni Han Sanchen ang lahat. Umatras ang lahat, at ang ilang mga sundalo ay may malamig na pawis sa kanilang mga noo. Bastard, anong ginagawa nyo? Ano ang kinatatakutan mo sa ginagawa niya sa Chanmo Castle? Palibutan mo siya ng mamatay para sa akin. Malamig na umungol ang Panginoon ng lungsod. Gamit ang kanyang pampasabog na inumin, ang grupo ng mga gwardya na medyo naatras ay muling lumapit kay Han Sanchen. Sa pagtingin sa grupong ito ng mga tao, hindi ito pinansin ni Han Sanchen, malamig itong winalis, at lahat ay agad na ng ahas na hindi gumalaw. Bilang mga bodyguard, hindi masama na sundin mo ang iyong mga nakatataas, ngunit ngayon ay nahuli na ng Chanmo Castle ang lahat ng kababaihan. Maaaring maayos na ang iyong mga asawa at mga anak na babae ngayon,
Ngunit paano ang hinaharap? Walang babae ang tiyan mo baw. Kapag nagpapatuloy ang kanilang mga pangangailangan, nais kong tanungin ka, nabubuhay ba ang iyong mga asawa at mga anak na babae? At alam ko rin na ang iba sa inyo ay wala man lang dito, ngunit paano ang hinaharap? Hindi mo ba talaga iniisip na hindi karapat-dapat na ipaglaban ang sikat na Han Sanchen para sa isang ito? Malamig na sabi ni Ivory. Katapatan sa Panginoon. Sigaw ng City Lord. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sa sumunod na segundo, ang mga sundalo ay sabay-sabay na bamulong ng halos hindi nag-iisip, maging tapat sa Panginoon. Isang grupo ng ganap na brainwash na mga gwardya. Sila ay nakintal sa saloobin at matalo ang katapatan. Alam na alam ni Han Sanchen na halatang imposible para kay Ivory na hikayatin sila. Okay, since you are begging to die, I'm not talking nonsense, come on, come as many as you want. Nang bumagsak ang mga salita, direktang inalis ni Han Sanchen ang Jade Sword. Ang sumunod na segundo, na may galaw sa kanyang kamay, diretso niyang hinugot ang palakol na pango. Sa sandaling lumitaw ang palakol ng pango, lalabas ang nakamamatay na aura, at ang buong palasyo ay biglang nanlamig, na para bang ang kamatayan ay bumaba. Panguax. Kahit na hindi kilala ng ilang tao si Panguax, kilala nilang lahat si Han Sanchen, at narinig pa nila na may kakaibang sandata si Han Sanchen na panguax sa kanyang kamay. Ngayon, nakikita ang palakol, sila ay natural na napakalinaw na ito ang maalamat na hari ng lahat ng mga kasangkapan. Dahil alam mo, hindi ka natatakot sa kamatayan, sumulong ka lang. Gusto kong makita kung ang baluti mo ang matigas, o ang palakol ko ang matalas. Tara, laban tayo. Ang mga salita ay parang gang at tambol, ang tunog ay parang kampana, at ang hangin ay parang tuktok ng Mount Tai. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!